panalangin na pagkakaisa sa Ama. Bahagi ko lahat na mga nananalig sa Diyos, lalong-lalo na yung nananalig sa isang Diyos, ay kumikilala sa Ama. Bahagi ko at ipinamamalig ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, at higit na makikilala ang Ama sa pamamagitan ni Jesus. Bahagi na maunawaan natin kasi sa pamamagitan ng pagkatawang tao ni Jesus ay nakita namin hindi abstract, ngunit particular, bahagi na nakikita mismo, may laman, may ulo, may maliwanag na pagkilos, may mukha, at may damdamin. Bahagi yung para hindi namin maunawaan ang ating Amang nasa langit. Sila naman ang kumikilala sa Diyos sa isang Diyos. No question, itinutuloy na Ama ang tinatawag natin puro Espiritu. Kaya naman, alam naman natin na hindi lahat ng mga naniniwala na may isang Diyos ay nagkatawag tao. Pero hindi mahalaga hindi namamalig sa amin sapagkat doon lamang natin kung hindi na maunawaan ang pagkilos ng Ama. Kasi bahagi yung bagaman sa akin natin nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Sabi nga ay doon natin makikita yung ang bahagi ng mukha ng Diyos sa tinatawag natin creation. Kailangan, sabi natin medyo abstract pa rin. Kaya napakabigat ko ng ating pananampalataya na nagpapahayag natin gusto ko makita yung pagkilos ng Diyos. Tingnan mo siya. Bahagi doon natin hindi na maunawaan yung pagkilos ng Diyos Ama sa pamagitan ng ipinahayag at ipinakita, pinaramdam at ikinilos sa pamagitan ng kanyang ikalawang persona ng pagka-Diyos na naging tao, nakasama ng tao, at tayo ay tunay na nakasama ng Diyos sa larangan ng pisikal na katayuan. Kaya napakalaking biyaya yun. Kaya nga sabi nga natin, higit natin pakinabangan katulad na limawa ng mga misteryo ng banal na Eucharistia. Pagkakataon, kahit isa ko ang Diyos, spiritually and physically. Kaya, higit rin ipinamamalig ni Jesus na
lubos ng nakakaisa ang Diyos Ama sa pamamagitan ng pakipagkaisa natin kay Jesus. Kasi siya yung may katulad din natin, no? Na may pisikal na kalagayan. Bahagi yun na siya ay nakapamuhay natin sa mundo ginagawa. Bakit ang malagay? Marami yung aspekto. Katulad ng mga natin, ha? Kasi kung wala ko sa napakalayo ng Diyos. Kasi pure spirit eh. Paano natin maunawaan? Katulad ng halimbawa yung yung awa at pagpapatawad ng Diyos na maliwanag ang pinakita ng Jesus Christ. Kasi kung sa krus, very specific, Italiano, bahagi may mga sugat, may mga dugo, may mga pasak na nakita namin, may sakit ng damdamin, gawa ng pagkataksib, pag-aalipura ng kanyang katatayuan. Pagkakataon, medyo mahirap kong isipin na kung wala sa Jesus at ang pagkakilala na namin ay ang Diyos Ama, paano mangyayari yun sa Diyos? Kasi Diyos yun. Kaya napakahalaga ko yung elemento ng pagkaunawa natin ng pagkakataong tao ng Diyos. Hindi lang ho para maintindihan natin naiintindihan tayo ng Diyos. Ngunit para higit natin maintindihan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kasi naging bahagi mismo ng pagkilos niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi abstract, hindi salita, hindi idea. Ngunit yung yung pagkatao na Jesus na nakikita natin sa pamamagitan ng kanyang pagkabago, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. At napapakinabangan namin sa amin sa banal na Eucharistia tuwing tinatanggap natin kapag tayo ay nagpupunod. Kaya hindi ba yung sabi namin na may isang mama nang walang sayo? Bagaman may mga tao naniniwala ng kanilang pagkaunawa ng ngayon, Diyos Ama. Pero para sa akin, hindi pwede mangyari na maunawaan natin ang tunay na pagkilos at ang kanyang misyon na nais natin tahakin sa mundong ito. Kaya nga sa unang pagbasa ay pinakita natin na naging bahagi ng pagkilos ng alagad natin. Sumunod doon sa ipinahayag ng Espiritu Santo. Kasi bakit maliwanag sa kanya yung halimbawa na ipinakita at kanyang pagkatagpo kay Jesus na naging bahagi ng kanyang buhay habang nangangaral sa Jesus. Ipinako, muling nabuhay at umakyat sa kaharian.